Nagkuhan ako kanina pero hindi na ma-upload. Ginawa na naman nila ng kalukuhan katulad nung dati doon sa Aurora na hindi mo mai-kuhan. Linag-out na nila. Pero yan, hindi nila mai-kuhan yan eh. Ngayon, medyo nabalam lang ako dahil nga doon sa ginagawa ko yung mga kuan eh, yung nakasaad doon sa letter of instruction. Wala naman nakakaalam kung ano nakalagay doon sa letter of instruction nun. Hindi yung letter of intent. Kaya pag maski na pumunta ka ng bangko, pag babaliwalain yan. Katulad yung ginagawa ni na Lady Min at Juan, baliwala yan, hindi, walang mangyayari dyan. Maski na anong sulat-sulat ninyo sa mga bangko, hindi kayo papansinin. Hindi naman nagpupunta ng bangko yan eh. Sinungaling yan eh. Nasasaktan na sila, kaya Juan, alam ko naman kung sinong gumagawa eh. Pero manda lang sila sa akin. Lahat ng kasapi dyan, walang matitikman. Tandaan ninyo. Ngayon, yung COP28, nagkaisa na yung 200 na bansa. Na-i-phase out ang fossil fuel. Ayan, kukuha na naman. Pero, hindi ko pinapansin yan. Maski na mag-ring lang yan. Dahil yan, sinasabi ko na nga, yan ay panggulo lang yan eh. Ayaw mo sila magkuhan. Mag-ring. Dahil oras na pinindot ko yan, putol na yan. Ngayon, kahit anong gawin nila, kahit hindi na ma-upload ang mga yan, tuloy na yan eh. Ang iniantay na lang sa akin yung letter of instruction. Pero wala, hindi na nila makuhan. Hindi na nila maiayos yan. Na maski na anong pangaharang na gawin nila, ay wala na. Ngayon, kung nagkaisa na yung 200 na bansa na i-phase out ang fossil fuel, hindi naman gradual naman yan eh. Hindi naman yung bibiglayin dahil hindi pa naman nakahanda yung ng deuterium eh. Unang-una, alam ko na kung saan yung pagkukunan ng platinum. Kasi hindi pwedeng bakal na lang na ipapasok mo doon na para magkuhan yan eh. Na maikuan na yung paglabas ng kuan, kailangan malinis din eh. Eh yung bakal, marumi yun eh. Kasi doon sa kuan ng deuterium, walang kuan yan. Walang halong mineral. Pure lang yan na deuterium. Eh tinatawag na H2O2. Eh yung mga alam na mga foundation dito na mga tanga, H2O daw. Eh kung H2O, di tubig lang. Oh. At kung tubig lang, wala. Iinumin. Eh yung kwan na yan, ang tawag nga dyan, heavy water eh. Kaya nga H2O2. Kaya napakahalaga niyan. Yan ay walang pagkaubos yan. At yan, may mga sikreto kasi yan eh. Eh, hindi ko naman pwedeng sabihin ng sikreto dahil yung ang ikukuhan ko sa letter of instruction eh, na isasubmit sa... Pag nakita nila yung letter of instruction na yon, hahanapin na sa akin yung mga patotoo. Pero, nasa akin lang naman eh, andyan na yung nakatabi na sa akin yung mga patotoo na yan eh. Hindi ko naman pwede ipakita sa inyo eh. Pero, nakalagay din dyan
yung mm, pabatong tingga, na ikinuha ng 7 espiritu ng Diyos na nagpaparot pa rito sa buong mundo. Yan ay nakakuha sa 7 continent yan eh. Ngayon, ang isa pa na magiging problema nila, paano yung finance? Kasi nangako ang Group of Five doon sa Paris Agreement na magpo-produce sila ng $100 billion kada taon. And noong 2015 yan, nainis ako, sinaraduhan ko. Kasi lagi nila, gaya niyan, lagi din akong binablock noon. Sa inis ko, sinaraduhan ko. Magaling ako ng Bicol, nagmisyon ako doon. Pag-uwi ko, tumuloy ako doon sa kakilala ko na sinulatan ko nga yung UBS na yan. Pero walang makuhang email address, kaya doon sa embassy ng Switzerland at embassy ng Israel, doon ako nakiusap. At ipinurward naman nila. Kaya yung pagkaka-forward ko doon, hindi naman nila kilala kung sino yung CEO na kausap ko doon na sinulatan ko Spiritual kasi yun Kaya yun hanggang ngayon, nandoon siya. Pero, wala nang ginto sa UBS. Iyan ang pinagpipilitan nila. Ngayon, ang isa pang problema nga yun sa finance. Pero bakit sa developing bansa lang? Hindi ayaw nilang bigyan ang third world countries. Kaya yung ikinuhan ko na ni Sara Gisara, hindi naman nila alam ang proseso nun kung paano nila makukuha Ako lang naman na nakakaalam nun Ako tahimik na Ultimo nga mga kaibigan ko, mga malapit sa akin, hindi ko sinasabihan kung paano kukunin yan ni Sara Gisara na yan. At yan, ikinuha naman Queen Elizabeth na Ruiz. Kilala ko yung babae na yan 2 beses ko na-meet yan Pero yan, malaking ilag sa akin. At ang nagdala sa kanya sa Malaysia ay yung mga maharlikang general. Kasi yan, para makuha mo yung diwa ng isang tao, kung ikaw may hawak na ikaw ay isang pinaraan sa apoy, hinihipan yung tuktok. Yung tao, pag kinukunan ng diwa, ay nanlalambot yan. Alam ko kung sinong kinunan niya. Isang napakagaling na manghuhula na tiga Maria Aurora. Kaya yan, ang pangalan niyan, Alice Perillo Doctolero. At na-meet ko siya doon sa bahay ng kaibigan kong tiga Hong Kong na ang pangalan niya ay John Wayne. Kaya ang nagdala sa kanya, isa pa sa nagdala sa kanya doon ay yung pastor ng Born Again na nakabase dyan sa salitran. Ewan ko kung salitran yun, pero pagkaalam ko salitran yan, dyan sa Cavite. At ang gusto nung kaibigan ko, si John Wayne, pupuntahan niya sa Malaysia, yan si Alice at aayusin yung kaso dahil tao din ang kanya ng Interpol Yung isa sa pinakamataas na ng Interpol na nakabase din sa Taiwan. Tiga Taiwan yon. Kaya noon pa, hinuhuli na nila ako. Pero ako naman, makikipaglaro lang. Hindi yung magtatago na kagad. Hindi, makikipaglaro lang ako sa kanila. Ngayon, pag kanyan, bigla ako mawawala. Pag hindi naman kara-kara porque na nawala ako, hindi na ako babalik sa kanila. Babalik ako. Para wala silang hinala. Kasi ang pinalalabas ko, tanga ako, at nagtatanga-tangaan ako. Wala akong alam sa mga ganyang bagay.
Kaya nga si Jack nahirapan sa akin eh. Yung sinasabi nilang sole signatory. Talagang sole signatory siya dahil nga doon sa nag-iisa lang naman siya na ideposituhan eh. Yun ang ninakaw ni Marcos na reparation, war damage. Nagkakahalaga ng 550. Kaya yun ang nakadeposito doon. Ngayon kung nagdagdag siya, si Marcos, yun na nga yung, pero yan, mga idinagdag yan, nakalaan sa kanyang pamilya. Para ang mangyayari, titingalain siya. Titingalain ang Marcos sa buong mundo. Yan ang gusto niya mangyari. Kaya nga naitatag yung Alpha Omega World Martial Program. Walang development yun. Kung may development yun, peke yun. Siya ang nagtatag niyan. Ngayon, kaya nga hindi niya makuha-kuha yan. Kaya nga panay ang punta niya doon sa Babaylan, doon sa Sacrifice Valley, nagtatanong kung paano mapapasa kanya yan. Liniligaw naman siya. Kaya yung mga na yan, hindi niya maangkin. Mapalad sana siya. May party siya diyan. Kaya lang, iba yung takbo ng utak nila eh. Pa diba sa under Disaya? Puta sa Marcos na yan, under Disaya. In-under ni Imelda. Kaya nga, wala. Palpak sila. At saka hindi niya makukuha yan. Dahil doon sa last will testament ni Marcos, nandun nakalagay yung kung sino ang master account holder. Yung sinasabi ninyong account, Rodriguez account, walang Rodriguez account. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Yan ay account ni Diana Luatek Santa Romana. Anak ng dami yan. Pero doon sa relevant code of UBS, walang nakalagay na mother account. Pero nandoon yung, wala na nakapangalan kung anong account yun. Pero nasa akin din yung account na yun eh. At ultimo, yung account ni Marcos sa PNB, alam ko din eh. Kaya nga pinalitan niya yung Central Bank of the Philippines, ginawa niyang PNB para yun ang maging kwan nila. Maging piggy bank ng mga Marcos. Piggy bank ni Imelda. Kaya kung gumasto si Imelda noong ganun na lang. Pero bandang uli, linimitahan na siya. Ayun, balik tayo dito sa kwan na ito. Yung sinasabi kong kwan ni Sarah, yan ay sovereign wealth. Yan ang pinaglalawayan ng tunay na anak ni Marcos. Kasi yung tunay na anak ni Marcos, hindi yan ang kumandidato yung nakaupo ngayon eh. Kaya nga nagkaroon tayo ng shadow government eh. Ipinadiliwanag ko yan. Kaya nga, dahil sa shadow government na yan, nabababoy ang Pilipinas. Dahil nga doon sa kwan na yan, doon sa shadow diplomacy. Dahil yung constitution natin, 1987 constitution, nababaliwala na yon. Kasi pinalayas na yung kanunon dito eh. Walang yaya mga kanuna yan. Kaya sila nagpupunta dito, inihahanap nila yung deuterium na yan at saka yung mga treasury note at saka yung mga ginto. Pero yung mga ginto, ang alam ko niyan, nasa isang lugar na yan, na nasa kuweba yan eh. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung saan yun. Meron lang akong ipapakita doon, pero mag-uutos na lang ako, hindi na ako pupunta doon. Mag-uutos lang ako na kung na yan. Dahil bukas na yan eh. Ang hindi lang bukas, yung rehas na bakal noon. Yung kanya yung kasi dalawa yan, yung bolt at saka yung rehas. Yun ang pero yung
nagbabantay doon, nakausap nung isang kasamahan ko dati na binigyan nga siya ng mga treasury ban eh. Pero kasi yung mga treasury ban na yan, 1932 to 1934 pa yan. Pero yan, pag wala pang kwan yan, hindi pa nagagalaw gaano yan, hindi pa nahawakan yan, pag dampi mo pa lang ng kamay mo, magbabakbak yung mga daliri mo. Kasi may mga chemical na nakakwan dyan. Kaya tumagal yan, hindi nasisira yan. At mayroon pa mga angkat doon eh. Nandoon din yung treasury ban na nagkakahalaga ng 1 billion. Isang piraso lang 1 billion. Dahil yan dati ang ginamit ni Ayala. Kaya nga sabi ko, walang ginto. Nagtitreasure sila. May nakukuha sila dahil sa Japan may micropalm yan eh. Pero hindi naman lahat nakukuha eh. Aminado nga si Pare Pedring sa akin na noon, sa isang taon, isa lang ang nakukuha niya. Isang project lang ang nakukuha niya. Maski na noon, daming project na wala sila nakukuha. At ang kasama niya noon, ito si Pedro Lim. Yung Pedro Lim na yan, ang pangalan niya na sa kwan ng Hapon ay siya si Captain Nakamura. Siya na mahala sa mga pagbabaon ng mga natirang ginto dito sa Pilipinas. Kaya nga nagkaroon sila ng kwan doon. Pero lahat na yan ay naitabi na sa isang lugar. At yan, nakita ko na yung pintuan na yan. Alam ko lang kung saan yan eh. Ang pintuan niya maliit lang eh. Parang ganyan, 2 feet. Pagkatapos, mga hindi pa yata abutin ng 3 feet yun eh. Pero may may harang na bakal. Pagkatapos may nakapulupot na barbed wire. Pinuntahan ko na yan. Alam ko kung nasaan yan. Hindi ko na tinangkang pumasok pa dyan. Dahil, siyempre, hindi mo alam kung may bobby trap. Kasi ang ng mga Hapon, ang mga bomba nila, kung tawagin nila, century bomb. Pwede pumutok dahil naranasan ko na magpaputok ng bomba ng Hapon eh. Yung inuhulog nila sa eroplano na gumaganon, na kasi laki ng 1 pie, yung bomba na yon. Pinasunog ko nga yun pumutok Dumaan nga sa ulunan ng tao, mabuti hindi nawakan yung ulo niya, kundi patay siya. Pero, kung ko lahat yan, yung mga kung na yan, hindi pwedeng galawin yan. Pero itong sovereign wealth na ito, yan yung nakadeposit sa One Malaysian Development Bank na kinuha ni Jolo. Si Jolo, tao ng kwan yan, ng Goldman Sachs. At yan, yung Goldman Sachs na yan, kaya nga hindi inaalis nila yung salitang Marcos Marcos Goldman Sachs. Pero yung pagka-spelling ng Marcos, letter U, hindi letter O. Yan ang kumokontrol dito sa BlackRock at saka sa Vanguard. At yan, alam ng mga China na kaya sila umunlad dahil sa kayamanan na mahirap yan. Hindi naman kayamanan ng mga Marcos yan, hindi kayamanan ng gobyerno yan. Kayamanan ng mahirap yan, yan ang sinasabi ko. Pag-aari ng mahirap yan. Pero yung ang sinasabi ko, yung share ko, yun ang nakadeposit sa UBS. Ayun, paano masasabi ni Princess Elizabeth Cono Ruiz? Hindi naman niya alam kung nasaan nakalagay ang microchip Ano ang itsura ng microchip na linagay dyan? Kaya, pinatay nila Kasi, pinagbintangan nila na na DPA. Kasi anak ng general. Ang masama kasi dyan, ibinigay niya yung mga account na sa bawat bangko.
Yan ang kinukuha ni na Lady Min at saka yung Queen Helen eh. Oh. Sabihin ko sa inyo yung totoo. Yan ang ilinilista nila. Pero yan, nung mapatay siya, basta yan, pag napatay yung signatory na yan, non-transferable yan. Pero naigawa nila ng paraan na mapunta doon sa kay Rolando Cruz Santos na kamukhang-kamukha ni Marcos yun eh. Kaya lang namatay eh. Paano hindi ko malalaman kapatid ng kaibigan ko yun. Tiga Maria din. Yan ang pinag-aaralan na nila. Kaya alam ko din, yung unang nag-verify dyan, sa mga ginto na yan, yung binigyan niya ng authority to verify, yung ginto na yan sa UBS. Pero ang unang nag-verify dyan, Australia. Gusto niyang bumili ng mga ginto. Pero ang sabi, pero hindi nila makaya. Ngayon, sumunod dito mga Estraleta. Pero ang gusto ng UBS, lahatan. Paano magiging lahatan yan? Kung sinabi nilang nagkakahalaga ng 600,000 yan, 600,000 tonelada, kaya bang bayaran yan? Oh. Pero walang ginto dyan. Kaya nga sinabi nila lahatan dahil walang ginto. At saka hindi nila, kung talagang meron, hindi nila pwedeng galawin yan dahil nakapangalan yan sa master account holder. O gaya niyan, sinasabi yung Ray Benja. Kanya, nakakuan daw siya dyan. Siya daw ang kuan. Ano bang sinasabi ko sa kanila? Di kunin lang ninyo. No problem sa akin eh. Oh. Kasi alam ko hindi ninyo makukuha yan. Kaya yung kuan na naman nila ng pagkahak na naman nila ng video kanina. Nalalantad na wala silang alam eh. Kaya nga sinasabi ko, may letter of instruction yan, hindi letter of intent. Maski na pumunta ka sa mga bangko, hindi ka papansinin. Sabihin ko sa inyong totoo. Dahil ang usapan dyan, ang bangko ang lalapit sa akin. Hindi ko kailangan silang puntahan. Ako nga hanapin nila. Kaya sabi ko, anong alam ninyo sa mga proseso? Oh. Pero yung panayan, kailangan talaga na natin. Pero ano bang kahilingan ko? Walay ng politiko, walay ng religion. Oh, ang religion ay nanakawan ng Diyos. Diyos na nga nanakawan mo pa. Oh, hindi ba kakapal nyo? At ang politiko naman, puro magnanakaw yan eh. Sila nakikinabang. Pagkatapos, bibigyan lang kung sinong gusto nilang bigyan ng ayuda. Namamalimos ka samantala. Yan ang sinasabi ko sa inyo, mahihirap. Inyo yan. Bagamat may share ako. Pinakamaliit na nga ang kinuha kong share eh. Oh, anuin ko naman ng malaki. Hindi ko kailangan ng malaking pera. Ako, may kubo-kubo lang ako. O, meron ako mapagtaniman ng saging o kamote o mga gulay-gulay, mapag-alaga ng mga hayop. O, kontento na ako. Kaya yung isa pa yan, yung deuterium. Kaya hanapin ko pa, alam ko na kung saan ko kukunin yung mga platinum na yun. 12,000 tonelada yung platinum na yun. O, yun ang gagamitin na tubo para sa deuterium. Hindi pwede yung dahil yung deuterium, walang halong mineral yan. Maliban doon sa hydrogen at saka oxygen. At hindi mo naman pwede inumin. Kaya nga hard water eh. Heavy water yan eh. Dahil ang formula niyan, H2O2. Noong ko pa alam yan. Kaya lang ginagawa nila akong tanga. Di sige lang. Ano ba naman sa akin yan? Wala naman silang alam. Di, makipaglaro lang ako sa kanila. Ganun lang yan eh. Kailangan makipaglaro ka, magmukhang tanga-tanga ka. Kaya ngayon, kung papabayaan ka nila. Sabihin, walang alam yan. Sige, nakawala ako. Kaya nga sabi ko, yung inis ko lang noon. Dahil binababoy na nila ako noon.
Sinaraduhan ko yan kang kaya pati World Bank, pati IMF, walang pondo makukuha yan. Ni isang pera, sinasabi ko na lang sa inyo, ni isang kusing wala silang makukuha. Eh, paano yan ngayon? Oh, eh, inaayos ko na nga ito. Itong mga nakalagay sa letter of instruction. Wala naman nakakaalam kung ano nakalagay dyan eh. Sa letter of instruction eh. Dahil yan, pagkukumpirahin lang yan eh. Oh, pagkukumpirahin lang yung ginagawa ko at saka yung nasa tubo na sarado. Oh, na nasa harapan ng timon ng barko. Nasa barko yan eh. Nakasiksik yan sa kwan eh. Nakasiksik yan doon sa dalawang barko yan na maliliit na nakasiksik doon sa kwan. Doon sa tunnel na nagbabantay yung malaking lapu-lapo kung tawagin baboy. Di, paano yan ngayon? Oh, di lumalabas lahat kayo bulaan. Kasi ulitin ko yung kay Elizabeth Cuno na non-transferable yung pinatay na nila si Diana. Oh. At yung tatay niya, si General Sensio T. Santa Romana, yan ang dami ng master account holder. Pagkatapos, ang tanging pagkakakilanlan ng master account holder ay numero lang. Oh. Paano yan sasabi? Pagkatapos sasabihin ni John Lee na 2775. Yung nanguhula na eh. Eh wala. Kaya nga sabi ko, wala. Lahat ng dokumento ni Marcos, baliwala yan, pangahid lang ng pik yan, pang-ilos na lang yan. Oh, pag ikaw nasa bukid. Kaya, wala. No, nga kayo. Kaya nga 2 taon na hindi na magalaw-galaw. Namamalimos na siya sa iba't ibang bansa. Naghahanap ng mautangan. Kasi yung budget ngayon, walang totoong budget. Hindi pa naman na-ratify ng Congress yan eh. Oh. Eh paano niya pipirmahan kung hindi pa na-ratify ng Congress? Pinag-aawayan nila yan. Kaya nga itong sinaka-Eric na ito, natatakot ang mga maharlikang general dahil malalantad siya. Dahil kung ikaw talagang intel ng MPA, alam mo ang sekreto. Na ang MPA at saka military ay nagkakaisa. Kaya nga humiwalay si Father Balweg. Dahil nalaman niya yan. Kaya dapat lang ulit-ulitin sa inyo para magising kayo eh. Eh ngayon, nagising ko na yung Sleeping Beauty. Kaya lalo nagkakagulo na ngayon. Oh, yung pagkakuan ng hindi na nila napigilan yung 200 na bansa na pumirma na i-phase out ang fossil fuel. At ang talagang kawawa dyan ay yung third world countries. Itong developing na bansa, yan ang binigyan ng pagkakataon na makabangon. Pero nasaan ang pera na ipinangako? Oh, sabi 100 billion taon-taon, nasaan? Nimuta, wala. Kaya yan ang sinasabi ko. Alam naman nila na nandito sa Pilipinas, kilala nila ako. Oh, nagsasalita na yung CIA, sinisiraan pa ako. O di sige lang, no problem sa akin. Oh, inaamin na ng CIA kung sino ako. Oh, kaya lang, umiilag siya sa akin dahil lang gusto ko makausap si Powell. Dali mo si Powell sa akin. Yan ang sinasabi ko noon pa. Eh, wala. Ayaw niyang dalhin dahil baka siniling ko. Kaya nga mga bangko nagsasaraduhan na. Pero yung sasabihin na
Pag nalaman nila na nanggaling sa hindi maganda yan, mga fraud o di kaya money laundering, ay ikukuha na nila, ibabasura na nila yung pera na yun. Hindi totoo yan. Ang totoo niyan, alam nila, alam nila na pag ibinigay sa akin yung share ko, ang share ko dyan, 550 million US dollar. Hindi naman siguro pwedeng lumampas pa doon. Hindi ko pwedeng kunin yung yung interest. Kung pwedeng kunin yung interest, di mapupunta na sa akin yun. Baka abutin ng 600 o mga 600 million dollar. Pero yon may backup gold yun eh. Kaya yan ang kinakatakutan ng mga bangko. Inuunahan na nila magsara. Marami na nagsasara malalaking bangko. Dahil yan ang kwan. Kaya yung mga nakadeposit dyan na ninanakaw, oras na kinuha ko yung share ko dyan, lahat yan. Wala nang kwentang pera. Yung mga petrodollar na yan. Yan ang ina-anticipate ng mga bangko. Hindi yung kung ano-ano pa man. Masisira sila. Kaya malaking kasi katulad ng City Bank of New York, ang nakadeposit noon dyan noong 2000 pa na yata yun, 2006, ganon. Hanggang 2008 yata yun. Ang nakadeposit doon dyan 729 billion isang bangko lang yan. Dito man, marami din nakadeposit dito Kaya nga sinasabi ko, kunin na ninyong pera nyo, gastusin na ninyo. Dahil yan, oras na nakuha ko yan, wala na yan. Sige, putulin na naman, babuyin na naman ninyo. Maski na babuyin ninyo yan, tatawa-tawa lang ako dahil ayos na Ano pa magagawa nyo? Hiraharangan ninyo? Kilala ko lang yung meta na yan. Hindi meta yan, hindi ang Facebook hindi pinapalitan ng trademark. Ang nagpapalit lang dyan, yun nandito. Yung may satellite na Agila satellite. Sabihin ko sa inyong totoo. Ngayon, pasensya naman kayo. Kaya ang yayabang nila na akala mo napakahusay na nila, napakaalam na nila mga proseso, pero walang alam yung mga yan. Sinasabi ko na lang, mga gunggong yan naggagaling-galingan. Kaya yung ginawa nilang pag-test out sa akin pag-log out sa akin, pagkatapos pinalitaw nila si Lady Min, katakot-takot ng paninira pag dumura sa akin, hindi lang, kako. Ngayon ginantihan ko siya, galit siya. Gumagamit pa siya ng ibang pangalan, alias. Maski anong gawin mo, alam ko lang. Sayang na lang pagka nasaryo ko. Yan ang sinasabi ko. Kaya, kuwan na natin yan. Yun lang ang pakiusap ko. Walain ang politiko. Walain ang religion. Lalabas yan. Kung ayaw nyo, nasa inyo yan. Pag ako kumilos na, itsapwera kayo dito sa Pilipinas. Umalis ako dito. At yung mga maliliit na bansa na naghihirap, siya kung tutulungan. Niyayabang nyo. Wala naman kayong kwan dyan. Gusto ko kayo tulungan. Pero, yun ang gusto kong mangyari. Kung kaya yung sinulat ko kay Guterres, yung na United Nation, kung hindi masunod ang kagustuhan ko, walang bubuksan kahit ano. Sige.